Para po sa inyo itong channel na to. Yung mga malalambot ang puso dyan, nako, hindi po ito para sa inyo. Oo, pero yung mga matitigas ang muka, ayan, sama-sama tayo dito at tayo ay magkwentuhan. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Oo, kayo naman, masyado naman kayo nadala doon sa nakaraang vlog ko. Oo, kasi sinabi ko doon sa vlog ko na bumait na sila ni Abante. Ba, ang dami nagalit. Ang dami nagalit na ganito, na ganyan. Huwag kang magpapabudol sa mga yan, Boss Dada, mga manluloko yan. Ay naku, kami pa ba naman ang sasabihin nyo huwag magpapabudol? Kayo nga ang bumoto kay Bongbong Marcos eh. Kahit na sinabi na nga ni Pangulong Duterte huwag nyong iboto, binoto nyo pa rin eh. Walang niya kayo eh. Tapos kami sasabihin yung huwag magpapabudol. Hindi talaga kami magpapabudol. Pero mga bossing, you also have to understand na dito po sa channel natin, pag tama palakpakan, pag mali, babanatan natin. Tama ba yung ginawa ni Congressman Abante na makipag-ayos or makipag-chami-chami or iparamdam sa mga DDS na pumunta sa Kamara na sports lang? Ganun naman talaga ganun naman talaga. Oo, kasi ganito yan mga bossing ha. Kinumpirma ni Congressman Abante sa atin, sa mga vloggers na DDS, kinumpirma niya. May personal ba kayong galit sa akin? Meron ba akong maling ginawa sa inyo? Yung kinumpirma niya yun eh. Kaya nga sinabi doon ni Joey, wala akong pakialam sa iyo personal. Yung reaction ko sa iyo, yung pagtawag ko sa iyo ng gago, tanga, at gusto kitang sampalin ng katotohanan, eh dahil yan sa pagganap mo sa iyong tungkulin. O bakit? Kilala mo ba ako bilang isang congressman? O ang sinasabi naman ni Joey, eh wala akong pakialam doon sa mga magagandang nagawa mo, dahil yung magagandang nagawa mo, dapat gawin mo talaga yun. Pero doon sa mga hindi ako natutuwa na ginawa mo, eh pwede kitang i-call out doon. So, hindi ka galit sa akin. Hindi ka galit sa akin, wala kang personal na galit. Hindi nga kita kilala. Wala akong personal na galit sa iyo. Yung galit ko na yun dahil doon sa pagganap mo sa tungkulin mo. Inis ako sa iyo nung panahon ng Quadcom. Visit na visit ako sa iyo. Oh. So nagkaliwanagan sila, eh wala ka naman palang galit sa akin personal eh. So dapat bang magpersonalan? Lumapit na sa iyo. Nakipagbati na sa'yo. O dapat pa bang ano yun yan? O di sige, kung pinaplastic mo ko, di plastikin din kita. Ganun lang laban. Utak lang yan. Huwag kayo masyadong padadala sa ano ninyo, sa inyong mga damdamin. Yan nga yung sinasabi natin, when emotion is high, intelligence is low. Kapag kagalit ka, pag puro galit ang pinaiiral mo, bumubobo ka. Kaya huwag kayong mag-alala. Kami nila Joey at ng Noisy 37, kahit ganun, babanatan pa rin natin pag nakita natin na mali. Hindi naman natin binabanatan yan dahil troll tayo yan. Hindi naman eh. Binabanatan lang naman natin yung mga nasa gobyerno dahil mali yun nakikita natin ginagawa nila. Pag maganda naman yung gagawin nila, bakit natin sila babanatan? Kung halimbawa man, nagkamali si Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. 'Di ba? Sinabi ni Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos ay weak leader. Si Bongbong Marcos ay ganito, ganyan. 'Di ba? Let's say for example, ganun. Nakita natin si Bongbong kahit di natin binoto. Maganda ginawa sa Pilipinas. Bumaba ang crime rate, tapos tumaas ang antas ng pamumuhay, naging first world country tayo, naging ganito tayo, naging ganyan tayo, gumaling tayo, ganito, ganyan. Nakilala tayo sa buong mundo. Dumami yung infrastructure, mas ginalingan niya kaysa kay Pangulong Duterte. Ibabas ba natin si Bongbong? Hindi natin ibabas si Bongbong. Putangin na, baka loyalista na kami ngayon kung ginawa ni Bongbong yan. Ang problema, mga bossing, wala, hindi nga siya ganun. Kaya nga kahit anong pilit natin na maghanap ng magandang bagay, puros kabwisitang, kahayupan, kabalintunaan, yung ating mga nakikita, babanat tayo. Hindi tayo bumabanat sa mga politiko dahil lang visit tayo sa mga mukha nila. Bumabanat tayo sa kanila dahil hindi tayo masaya sa ginagawa nila at that specific point of in time. Halimbawa, ito si Abante, katulad niyan yung ginawa niya, lumapit siya, nakipagkamay siya sa amin. Mali ba yun? Kung ako na ipagkamay sa kanya, sign na ba yun na
na hindi na natin siya sisitahin kapag kami nakita tayong ginawa niyang mali. Kasi tingnan mo, ano ba sabi niya? Ano ba sabi ni Abante? Oh, sabi ni Congressman Abante, saka lang naman, wala akong basher ever. Hindi ako nasa social media, walang nang totroll sa akin, walang nagagalit sa akin. Sabi niya, nag-quadcom kami. Simula nung nag-quadcom kami, nagka-leche-leche na yung yung profile ko sa social media. Nagka-leche-leche na, kinalkal na lahat ng mga baho ko. Hindi, I mean, in real sense, hindi ba? So alam din niya sa sarili niya kung ano ang nangyari, bakit biglang naging paborito siya ng mga vlogger na mahal ang Pangulong Duterte at mahal ng bayang Pilipinas. Aware din siya, mga bossing. At yun ang maganda. Yung awareness. Aware siya kung bakit galit ang tao sa kanya. Mahirap dyan, katulad ni Bongbong. Mahirap yung katulad ni Bongbong na hindi siya aware na bobo siya, ganun. Hindi siya aware na palpak na Pilipinas. Hindi siya aware na nagkakaleche-leche na bayan natin. Wala siyang alam, as in para siyang manikin. Wala siyang pakiramdam. Yun ang pinakamasama sa lahat. At least dito nakita natin kay Abante, bagamat alam kong visit kayo sa pagtrato niya kay Pangulong Duterte, pagtrato niya kay BP Sara, tanggalin muna natin yun. Huwag natin personalin, dun tayo sa nangyari kahapon. Yun nangyari kahapon, nanalo naman tayo, mga bossing. Naipakita naman ng mga Duterte vloggers, ng mga Duterte-aligned vloggers na hindi tayo basta-basta, hindi tayo putyo-putyo na basta nalang binigyan ng mikropono, nag-content. Hindi tayo ganun, na lahat tayo, nirepresent tayo natin ang isa't isa, na lahat tayo merong sentido komon at nakita ni Abante yun. Sa lahat ng mga congressman doon, mga bossing, maniwala kayo, si Abante lang yung lumapit sa amin para magpasalamat na dumating kami. Even yung committee chairman, hindi nagpasalamat na dumating kami. Hindi ba? Nakita ninyo si Suarez. Ang sabi ni Suarez, pwede ba akong makiusap sa inyo? Siguro naman pare-parehas nating mahal ang Pilipinas. Pwede ba? Mag-content tayo para sa Pilipino. Di ba? Sabi namin, oo. Kaya i-expose namin kung sino yung mga congressman na mga palpak sa kanilang trabaho. At yun po ay part ng pagmamahal namin sa bayang Pilipinas. Di ba? Si Paduano, hindi naman siya nag-apologize or nagpasalamat man lang sa pagdating namin. Mantakin mo, ilang oras kami nandun. Mula alas 10 hanggang alas 5. Para kaming nagtrabaho ng 8 oras. Hindi ba? 7 oras kami halos nandun. So, yun yung ibig natin sabihin, mga bossing, na in that particular moment, kung pinupuri natin si Congressman Abante, it's because, sabi nga nila, give credit when the credit is due. Huwag tayong basta banat ng banat, masyado kayo nagtatanim ng sama ng loob. May araw din ng mga yan, may karma ang mga yan. Di ba gusto natin umayos sila sa buhay nila, umayos sila sa trabaho nila. Sa nakita natin kahapon, umayos naman si Abante. Nagpa-contempt ba siya? Hindi naman. Hindi ba? So somehow, we have to, upload or at least give credit sa kanya dahil kahapon hindi niya inabuso yung kapangyarihan niya. Maaring bastos yung sa inyo, yung manner ng paggisa niya sa mga vloggers, pero come to think of it, grabe din naman kung bastusin natin mga yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung dyan sa Congress kahapon, pinagmumura nila ako ng mula ulo hanggang paa, okay lang, kasi ganun din naman ako sa kanila. It's atay lang, sabi nga niyan, weather lang yan. Diba? Ganun lang yan. Kalma lang kayo. Huwag kayo masyadong huwag nyo masyadong seryoso ang mga bagay-bagay sa mundo. Kaya nakakaintindihan na tayo yung mga nagagalit. Boss Dada, ang bilis mo naman mabudol. Walang hiya. Ako pa naman ang sinabihan nyo na ganyan. Mga tanga ba kayo? Mga tanga ba kayo? Kahit kailan, hindi kami nag-side sa mali. Kung meron ditong nabudol, kayo yun. Never kaming nabudol ng kahit sino man. Lahat ng sinamahan namin, prinsipyo ang aming sinasandigan. Papagsalita kayong
Tsaka, putang ina, hindi ba kayo napapagod? Na lagi na lang tayo ng away, di ba? Ang sarap-sarap din naman nung kahit paminsan-minsan, yung kaaway natin, nagiging kabati natin. Malay mo, bukas magkakaaway na naman tayo. O, di laban-laban ulit, ganun lang yun. Pero hindi laging toxic. Tanginang, corny nyo naman kasama eh. Huwag tayong toxic. Pangit sa relasyon yan. O, kailangan minsan, hanap-hanap din tayo ng mga magandang bagay. O, para naman hindi lang tayo negative influencer, di ba? Oo, kailangan medyo kalma. Mag-day off tayo sa galit kay Abante. O malay mo, sa susunod na hearing, magtarantado na naman niya. O di magagalit na naman tayo, ganun lang yun. Pero pag mabait naman siya, pakita na natin yung sa kanya. Sabi, mabait lang yan, Boss Dada, dahil kumakandidato. Let's give it to him. Naging mabait siya kahapon. Alam nga naman kinakamayan niya ako, Boss Dada. Thank you sa pagdalo mo, ha. Mabait ka lang kasi may kandidato ka. Alam nga naman ganunin ko yung tao. Tao naman siyang nagpunta sa akin, di ba? O di maging sibilisado lang tayo. Bastusan, pagbastusan, pagka matino naman, ipakita rin natin yung ating katinuan. Okay ba yun? Huwag na kayo magalit, ha? Hindi kami nabubudol ni Abante. Hindi kami nabubudol ni Abante. Huwag kayo mag-alala at hindi pa rin namin nakakalimutan yung mga ginawa ni Abante. Kanila VP Sara, kay Pangulong Duterte, hindi natin nakakalimutan yan. At yung mga pagpapaiyak niya, kala Crisette. Pero nag-apologize naman siya, di ba? Mantakin mo, nasa video pa. I'm sorry, I'm not expecting it. Di ba yun? Okay lang yun, bukas, malay mo, galit-galit tayo ulit. Wag laging gera. Medyo naman tayo, ceasefire ng konti. Mahal na araw na eh. Mahal na araw na, Miyerkules Santo na. Miyerkules Santo na, mga demonyo kayo. Gusto nyo away-away pa rin? Magano naman tayo? Mangilin naman tayo? Medyo mag-relax naman tayong konti. Awayin na lang si Bongbong. Ayan na. Relax lang. Kalma-kalma lang tayo, ha, mga bossing. Dahil dyan, gusto ko munang pakinggan ninyo. Pakinggan ninyong mabuti kasi araw ngayon ng kagitingan. At araw ng kagitingan ngayon, mga bossing, wait lang. Ayusin lang natin yung screen natin. Ayan na, ayusin natin. Ayun. Araw ng kagitingan ngayon at merong speech itong Tokmol na ito. Kailan ba tong speech niya na to? Kailan ba tong speech niya na to? Mukhang bago lang naman to eh. Wait, tignan ko. Baka mamaya magkamali tayo eh. Bago lang naman to. 6 hours ago. Sige. So, bago lang to. Galing to sa News 5. Tingnan nyo kung gaano ka-ipokrito itong presidente natin. Meron siyang speech tungkol sa mga magigiting na mga nagsilbi sa bayang Pilipinas. Putangin na, tinan ninyo kung ito bang pinagsasabi niya rito ay may katotohanan o parang pawang mga kabalbalan lamang. Ayan, so ito ang kanyang mensahe sa lahat ng mga Pilipino ngayong araw ng kagitingan. Isang karangalan na makasama ko kayo ngayong umaga, mas naging makahulugan ang pagunitan natin sa araw ng kagitingan sapagkat tayo ay nagtitipon ngayon upang magbigay pugay sa mga nag-alay ng kanilang kaligtasan at buhay para sa ating seguridad. Tangina. Umpisa pa lang, palpak na. Mantakin mo araw ng kagitingan, nagsama-sama ang mga tao na nag-alay ng kanilang buhay, kaligtasan para sa ating bayan. Putang ina mo ka, pinasasala. Kapamura ako sa'yo talaga, Bongbong, tanga ka talaga eh. Nagpapasalamat ka dito sa mga to. Okay, salamat sa kanila. Sa naitulong nila sa bayan. Bakit si Pangulong Duterte, mas di hamak na malaki ang naitulong sa bayan nun? Bakit ipinatapon mo sa ibang bayan? Animal ka. Hindi ba nagsilbi si Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas? Unang-una bilang isang piskal. Siya ay at least 10 to 15 years na naging piskal. Naging naging mayor. Matapos maging mayor, naging congressman.
Matapos maging congressman, naging presidente at napakagaling na presidente. Inalay ang kanyang buhay para sa ating bayang Pilipinas. Kahit gano'n na siya katanda, siya nga ang pinakamatandang naging presidente. Kahit gano'n na siya katanda, di alintana. Talagang inayos niya ang bayang Pilipinas. Kayo nang makakalam kung ano yung mga naidulot ni Presidente Duterte sa Pilipinas. Yun ang talagang totoong bayani, totoong nag-alay ng kanyang buhay sa bayang Pilipinas. Wantaki mo, ang tagal-tagal ng panunungkulan sa gobyerno, tapos biglang naging presidente, minahal ng tao, nagpahinga. Tapos pinatapon mo sa ibang bansa, putang ina ka. Tapos nagpapasalamat ka ngayon sa mga taong mga magigiting kupal ka. Sarili mong lahi, pinatapon mo sa ibang bayan, samantalang yung Russia na nahuli nyo. Tangina niyan, lakas-lakas kumain ng hayop na yan. Hanggang ngayon, nandito, pinapalamon natin that may due process ang pukin ng ina niyan. Anong klase yan, Bongbong? Tanga ka ba? Wala nang hihigit pa sa sakripisyong ipinamalas ng mga bayaning ginugunita natin ngayon. Inialay nila ang sariling buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng bayan. Dama ko po ang sakit at hirap na inyong tinamo sa kanilang maagang pamamaalam. Ulol! Pinagsasabi mo. Ang dama mo ang maagang pamamaalam. Walang hiya ka. Noong panahon na nag-aalay ng buhay ang mga yan, sabi ng mga nakadikit sa'yo, party ka lang daw ng party. Wala ka daw pakialam sa Pilipinas. Bisit na bisit ang tatay mo. Tapos nung panahon na EDSA Revolution, ang sabi mo pa daw, pagbabdawa, ito, hindi to kumpirmado. Sabi ko sa inyo, fake news peddler ako eh. So hindi totoo itong sinasabi ko pero sabi daw, netong gonggong na ito, pagbabarilin na lahat ng mga yan. Tapos gusto mo, pasalamatan lahat ng magigiting, ulul ka. Utang ina, muntik mo nga pagbabarilin yung mga tao noong EDSA Revolution. Di umano. Di umano Sinabi lang yan sa akin, narinig ko lang yan, nakita ko lang yan sa mga content. Pero sabi ko sa inyo, wala naman kwenta tong channel natin. Huwag kayo makikinig, huwag kayo manunood. Puro kapikian yan. Sundalo, hindi lang mga pulis ngayon, kundi pati na ang mga kafgu, mga bombero, mga inaasahan natin. Tarantado! So, binapangarangalan mo yung mga kafgu, yung mga sundalo, yung mga bombero, yung mga pulis. Pinaparangalan mo sila, demonyo ka. Tapos nakipag-peace talks ka sa mga rebelde. Utangin na kung talagang pinapangarangalan mo sila, dapat ngayon inubos mo na yung mga yan. Mga komunista at mga NPA ang pumapatay sa mga sundalo at mga pulis, naninira ng mga kagamitan ng kanilang pinupolitika. Tapos ngayon, nakipag-peace talks ka sa kanila, inalagaan mo sila, sila ngayon na nagpapatakbo sa'yo, yung mga makakaliwa sa Kongreso, binigyan mo ulit sila ng kapangyarihan at ngayon lumalakas na naman sila. Tapos paplastikin mo yung mga sundalo at mga pulis, magpapasalamat ka sa kagitingan nila. Yung mga taong pumapatay sa kanila, kaibigan mo na ngayon. Diba? Kaibigan mo sila Franz Castro. Diba kaibigan mo ngayon yung mga makabayan? O hindi ba nag-adhere ka sa ICC? Alam mo naman na yung ICC, politika lang yan. Sino namumulitika? Di yung mga komunista. O di ba nakipag-partner kayo sa kanila? Unti na lang, gumastos si Pastor Kibuloy ng bilyon-bilyon para makatulong sa pamahalaan maubos lahat ng mga rebelde. O anong ginawa ninyo? Konti na lang mauubos. Utang ginawa nyo, gusto nyong tanggalin yung NTF-ELCAC. Pangalawa, walang due na yan, nakipag-peace talks kayo. Pagkatapos ng peace talks nyo, ang dami na nangyari sa Pilipinas. Biglang si Pastor Kibuloy, nagkakaso na. Biglang na-freeze na yung assets niya, wanted na siya, 6,000 na police, dineploy nyo sa kanya. Tapos si BP Sara na-impeach na. Tapos si Pangulong Duterte nasa Hague na. Tapos magpapasalamat kayo sa mga fallen law enforcers and soldiers natin. Kapal ng mukha mo, saan ka kumukuha ng tigas ng mukha? Pati yung mga buhay ng mga tao na mga nagbuwis para sa bayan, pinaglalaroan mong kumag ka. Na magpapanatili sa kaayusan at kapayapaan ng ating bansa.
Walang nakikinig, oh. Tingnan mo, lahat ng mga foreigner na yan, alam nila na ipokrito ka eh. All of these diplomats know na pinamigay mo yung presidenteng magaling. Na dahil sa mga pangarap ninyo sa politika, putang ina nyo, hindi na kayo nagtrabaho, puros na kayo politika. Ang pangarap nyo lang magstay in power hanggang sa huling mga hininga ninyo, mga buwisit kayo. Hindi kayo nagsiservisyo sa mga tao. Mahiya ka sa sarili mo, Bongbong. Mantakin mo, tatlong taong ka na nasa posisyon, wala kang tinapos. Wala kang natapos, wala ka rin sinimulan. Wala tayong mga bagong proyekto. Buhay ang NPA. Ang taas ng krimen. Tapos ang daming mga shabu-shabu na naglipanan. Balikan na naman yung mga drugs. Ang mahal pa rin ng bilihin, Bongbong. Oh, magising ka na. Baka huling tulog mo na yan. We celebrate today the heroism of all those who fought here in Bataan. And we celebrate the peace that was hard-earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen, not just Filipinos, not just Americans, but also those who fought bravely for their own countries. Araw ng kagitingan sa Pilipinas, bakit pati yung mga namatay sa ibang bansa sa pagtatanggol sa mga bansa nila, pinapasalamatan mo? Engot ba to? Pinagsasabi nito. Pasalamat daw sa mga sundalo. Dahil sa pagsasakripisyo ng kanilang buhay. Walang iya naman to si pati sundalo ng ibang bansa, dinadamay mo, yung okasyon na yan dito lang sa Pilipinas. Ano ba to? Nag-aral ba to? We celebrate the lessons that have been learned through this very terrible hardship and very terrible experience. Alam mo kung meron talagang terrible experience, yung experience namin ngayon na ikaw yung presidente, na may issue na sabog ka, pero hindi mo pinatutunayan na matino ka. Oo, so may issue ng paggamit mo ng droga. Okay lang naman sa akin kung before gumagamit ka, ngayon presidente ka, hindi na. Okay lang sa akin yun kasi past is past. Pero putya yan, kung ngayon sumisinghot ka pa din at hindi mo pa rin mapatunayan sa buong Pilipinas na ikaw ay drug-free, okay lang ina niyan. Walang mangyayari talaga sa bayang Pilipinas natin. So ngayon tayo nagkakaroon ng mga uncertainties. Oo, ngayon tayo nagkakaroon ng talagang sobrang kahirapan na tanggapin na we are in this and part of this government. The lessons that we learn are that the solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. An honorable peace that is arrived at by the different parties involved in having a hand and a voice in achieving that peace. Peace cannot be attained by one person, by one country alone. And that we have to bring together all the parties that are involved. Party na naman. Hilig mo talaga sa party. Puro party ka talaga. Sino naman parties involved? Sinasabi mo? These are the lessons that we hope to have learned. We are a little bit disappointed to see that the world, parts of the world, and many countries in the world have yet to learn that lesson. And we hope that that peace will be brought to us soon. Ano to? You're talking about peace. Pero you're talking about people hoping for peace, pero ikaw bilang isang presidente at ama ng Pilipinas, you don't want to make peace with your political enemy. Sobrang hipokrito mo, sir. Sabi ko nga sa iyo, Bongbong, sa totoo lang, hindi ka nararapat sa impyerno. Mas malalim pa sa impyerno yung dapat na mapuntahan mo. Mahihiya si Satanas sa sobrang bait niya pagka itinabi siya sa inyo. Nuknukan nyo ng sinungaling, promise. The other lesson we learned is that not only is valor, not only is bravery
not only courage and sacrifice is demonstrated by those who fought in war. They continue to be demonstrated by all the little heroic deeds that our people continue to do when faced with crisis. We continue to believe in the courage of every single Filipino, not only our servicemen, not only those who fought as irregulars, but also our civilians who made their own sacrifices. Because after all, as it has been said, they too serve who sit and wait. Wow, may ganun pa siya. Pinasasalamatan daw niya yung tao, ha? Sige. We celebrate once again the future. We celebrate the future that we will put together, keeping in mind the lessons that we have learned. Tangina mo, anong future ang i-build mo? 3 years ka na dyan, wala ka pa na simulan. Tangina mo, akala mo ba habang buhay ka nandyan? Kung wala ka na simulan sa 3 taon, anong tatapusin mo sa susunod na 3 taon mo? Eh di wala, bongbong, wala ka pa nagagawa. Putang ina, lahat ng project pinatigil mo. Anong sinasabi mong future? Wala tayong future sa'yo. Sinasabi nitong tokmol na ito. Over the many years. And we will continue to celebrate that every single day as we who serve the public continue to find ways to keep that peace, to make that peace more permanent, to maintain that peace so that our people live a good and profitable and productive, constructive life. These are the things that we celebrate today. These are the lessons that were hard-earned, and these are the lessons that we now apply to our lives. And this in hand, this will bring us to a brighter future. And that is why, once again, Kaya nga sabi ko sa inyo, itong si Bongbong Marcos, ito yung kabayo na may tapahoho, tapos putang ina, ang dami pang bumubulong. Wala na ngang makita, ang dami pang boses na mga naririnig. Hindi talaga niya alam na yung Pilipinas na nililid niya, papunta na talaga sa basurahan. Tingnan niyo yung mga veterano. Alam ng mga veterano kung anong ginawa mo sa kanila. Alam ng mga veterano kung ano ang... ano na ba nagawa mong proyekto para sa mga veteranong kupal ka? Si Pangulong Duterte, lahat ng veterano itinaas niya yung kanilang mga pensyon. So hindi makakalimutan si Pangulong Duterte ng lahat ng mga buhay pa na mga lumaban para sa bayang Pilipinas. Ikaw wala ka pa nagagawa sa kanila. Wala ka pa nagagawa sa kanila. Sa totoo lang, Bongbong, wala. O kaya mahiya ka sa sarili mo. Yang mga yan, lahat ang tingin sa iyo aso. Oo, alam nila na putang ina to, you are all talk. You are all bark, no bite. Kaya kung tatanungin ako ng Congress, Boss Dada, ba't mo sinasabing tanga si Bongbong? Eh, tanga talaga eh. Sa tingin ko, tanga siya eh. Marami akong mga example na tanga siya. Huwag na nating isa-isahin, baka maungkat pa, katulad ng pulburon video niya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga.
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.